Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang salaysay na susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? Sabi nila, lahat ng bagay sa mundo ay may katapat na halaga. Ang karangyaan, ang kapangyarihan, maging ang dignidad. Ngunit paano kung ang mismong puso ng isang tao ang lagyan ng presyo? Magkano nga ba ang halaga ng isang babae? At sapat ba ang 1,000,000 piso para bilhin hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa? Samahan ninyo akong tuklasin ang kwento ni Hiraya at Silakbo sa unang kabanata na pinamagatang, Ang Halaga ng Isang Babae. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya manalastas habang maingat na bitbit ang tray na may lamang 2 baso ng mamahaling alak. Ang bawat hakbang niya sa makapal at pulang carpet ng Alab by Night ay tila isang pagsubok. Ang ingay ng tugtugin, ang halimuyak ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng sigarilyo, at ang mga matang mapanuri ng mga mayayamang parokyano ay tila mga pader na unti-unting yumayakap sa kanya. Tinatanggalan siya ng hininga. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang matapos ang gabing ito. Kailangan niya ang sahod. Kailangan niya ang tip para sa tuition fee niya. Para kay Mutya. Miss! Isang matinis na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Mabilis siyang lumingon sa VIP section kung saan nakaupo ang grupo ng mga kilalang personalidad sa lipunan. Agad siyang lumapit. Pilit na pinapaskil ang isang profesional na ngiti sa kanyang mga labi. Yes, ma'am, sir. What can I get for you? Habang kinukuha niya ang order, hindi niya maiwasang mapatingin sa lalaking nasa gitna ng grupo. Tahimik lang ito. Umiikot ang alak sa kanyang baso, ngunit ang presensya nito ay tila mas mabigat pa kaysa sa pinagsama-samang ingay sa loob ng bar. Matangos ang ilong, makapalang kilay, at may mga matang tila kayang tumagos sa kaluluwa ng sino mang tititigan nito. Siya si Silakbo Revilla, ang nag-iisang anak sa labas ng makapangyarihang si Senador Datu Revilla. Isang pangalan na katumbas ng yaman, kapangyarihan at panganib. Hoy, ano ba? Natulala ka na dyan. Sita ng babaeng kasama nito. Pasensya na po, mabilis na sabi ni Hiraya. Yumuko at nagmamadaling tumalikod. Sa sobrang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang lalaking biglang tumayo mula sa kabilang mesa. Nabunggo siya. Ang mundo ay tila bumagal. Ang tray ay lumipad mula sa kanyang mga kamay. Ang 2 baso ng pulang alak ay sumayaw sa hangin bago tuluyang bumuhos, hindi sa sahig, kundi sa malinis at puting-puting damit ng lalaking kanina lang ay tinititigan niya. Kay Silakbo Revilla, isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa kanilang paligid. Lahat ng mata ay nasa kanila. Ang mantsa ng pulang alak sa damit ni Silakbo ay tila dugo sa puting tela, isang simbolo ng pagkakamaling hindi na mababawi. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya, nanginginig na sabi ni Hiraya. Agad na kumuha ng tissue para subukang punasan ang damit nito. Ngunit isang malamig na kamay ang pumigil sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Silakbo ang kanyang tingin mula sa nabasang damit patungo sa mga mata ni Hiraya. Walang galit sa kanyang mukha. Walang emosyon. Mas nakakatakot ang kawalan. Do you know how much this shirt costs? Tanong nito sa isang boses na mahinahon ngunit may bigat. It's probably more than what you'll earn in a year. Ramdam ni Hiraya ang pamumula ng kanyang mukha. Ang hiya ay tila laso na gumagapang sa kanyang buong katawan. Patawad po talaga, sir. Babayaran ko na lang po. Kahit hulugan. Halos pabulong niyang sabi. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Silakbo. Kumuha siya ng isang makapal na bugkos ng pera mula sa kanyang wallet at walang pakundangang inihagis iyon sa mesa sa harap ni Hiraya. This is for the damage, malamig niyang sabi. Ang mga mata
ay sinusuri si Hiraya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang bagay na tinitingnan sa isang subasta. But I have a better offer. Humakbang siya palapit. Sapat na para maamoy ni Hiraya ang mamahaling pabango nito na may halong alak. Bumulong ito. Sapat lang para marinig niya at ng mga taong malapit sa kanila. For ₱1,000,000, you can be mine for 3 months. Natigilan si Hiraya. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang pagkatao na parang mga punyal. Ang bawat letra ay isang insulto. Sa harap ng lahat ng tao, ang kanyang dignidad ay tinapakan at nilagyan ng presyo. 1,000,000. Ganoon na lang ba kababa ang tingin nito sa kanya? Ang hiya ay biglang napalitan ng nag-aalab na galit. Sa isang iglap, nawala ang kanyang takot. Dinampot niya ang isang baso ng tubig sa mesa at walang pag-aalinlangang isinaboy iyon sa perpektong mukha ni Silakbo Revilla. Gulat ang gumuhit sa mukha ng lahat, maging si Silakbo ay hindi nakagalaw. Hindi lahat ng bagay sa mundo nabibili ng pera mo, mariing sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at luha. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at halos patakbong tinahak ang daan palabas ng bar. Wala siyang pakialam sa mga sigaw ng manager, sa mga matang nakatingin sa kanya. Ang gusto lang niya ay makalayo. Makalayo sa lugar na yon. Makalayo sa mapanghusgang mga mata ni Silakbo. Nang makarating siya sa kanyang maliit at masikip na kwarto sa isang apartment na amoy luma at kahirapan, doon lang bumuhos ang kanyang mga luha. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak. Inilalabas ang lahat ng sakit at kahihiyan. Tapos na. Siguradong wala na siyang trabaho. Paano na ang pag-aaral niya? Paano na si Mutya? Sa gitna ng kanyang pagtangis, biglang tumunog ang kanyang luma at basag na cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan man ay sinagot niya ito. Hello? Hiraya Manalastas? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Malamig. Walang emosyon. Sino to? Hindi sumagot ang lalaki sa tanong niya. Sa halip, isang banta ang binitawan nito. Mga salitang dumurog sa natitira pa niyang pag-asa. Nasa amin ang kapatid mo, 1,000,000 o hindi mo na siya makikita. Sa isang iglap, ang kahihiyang naramdaman ni Hiraya ay napalitan ng isang takot na mas matindi pa sa anumang insulto. Ang bawat salita mula sa kabilang linya ay tila mga tanikalang pumulupot sa kanyang leeg, unti-unting humihigpit. Tinatanggalan siya ng kakayahang huminga. Si Mutya, ang kanyang pinakamamahal na kapatid, ang nag-iisang dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Ang halagang kanina lang ay simbolo ng kanyang kahihiyan, ay bigla na lang naging susi sa buhay ng kanyang kapatid. Ating pakinggan ang pagpapatuloy sa Kabanata 2. Walang matatakbuhan. Anong sabi mo? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Hiraya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang isang kabayong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nasaan si Mutya? Huwag niyo siyang sasaktan. Pakiusap. Isang tawang walang kagalakan ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang amo mo ang may utang sa amin, Ineng. Pero dahil hindi siya mahanap, ang kapatid mo muna ang kinuha naming prenda. Bayaran niyo ang 1,000,000 at ibabalik namin siya. Simple lang. Ang tinutukoy nitong amo ay ang kanyang stepfather, ang lalaking dapat sana'y nagpoprotekta sa kanila, ngunit siya pa ang naglagay sa kanila sa kapahamakan. Wala akong ganoong kalaking pera. Halos pasigaw na, sabi ni Hiraya. Bigyan niyo ako ng panahon. Pakiusap. Gagawin ko ang lahat. 1 linggo. Malamig na tugon ng lalaki. Pagkatapos ng 1 linggo at wala pa rin ang pera, iba na ang usapan. Huwag na huwag kang magsusumbong sa pulis kung ayaw mong hindi na masikatan ng araw ang kapatid mo. At pagkatapos, ibinaba na nito ang tawag. Nabitawan ni Hiraya ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang tunog ng nababasag na plastik.
Ngunit hindi niya iyon ininda. Ang kanyang buong mundo ay gumuho na. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong bangungot. Hindi siya pumasok sa eskwela. Hindi na rin siya bumalik sa alabay night. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay. Paano makahanap ng 1,000,000 piso? Una niyang tinawagan ng iilang kamag-anak sa probinsya. Ngunit ang sagot nila ay pare-pareho. Pasensya na Hira, mahirap din ang buhay dito. Ang iba ay nagdahilan pa na para bang isa siyang sakit na nakakahawa. Sinubukan niyang magbenta ng mga gamit. Ang luma nilang TV, ang mumurahing alahas na iniwan ng kanyang ina, maging ang mga libro niya sa kolehiyo. Ngunit ang lahat ng iyon, kapag pinagsama-sama, ay hindi man lang umabot sa 10 bahagi ng kailangan niya. Sa bawat pagdaan ng araw, lalong tumitindi ang kanyang desperasyon. Isang hapon, sa kanyang paglalakad, pauwi matapos subukang mangutang sa isang kaibigan, napadaan siya sa isang parke. Doon, sa ilalim ng isang puno ng akasya, bigla siyang napatigil. Naalala niya ang isang araw, ilang taon na ang nakalipas. Nakaupo sila ni Mutya sa parehong parkeng iyon, kumakain ng ice cream. Si Mutya, na noon ay 10 taong gulang pa lamang, ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang pangarap na maging isang doktora. Ate, pag naging doktor na ako, sabi nito, ang mga mata ay nagniningning. Bibilhan kita ng malaking-malaking bahay at hindi ka na magtatrabaho. Aalagaan na lang kita. Niyakap siya ni Hiraya ng mahigpit. Ikaw talaga, mag-aral ka lang mabuti. Yun lang ang hiling ko. Kahit anong mangyari, protektahan ka ni ate. Bigla, nagsimulang mag-amok ang kanilang stepfather na kararating lang, amoy alak. Hinablot nito ang pera sa kamay ni Hiraya. Puro kayo pagasta. Akin na yan. Sinubukan ni Hiraya na bawiin ang pera. Ngunit isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Bumagsak siya sa lupa. Nang makita ni Mutya ang nangyari, buong tapang itong tumayo sa harap ng kanyang ate, kahit nanginginig sa takot. Huwag mong sasaktan si ate, sigaw nito. Itinulak lang ito ng kanilang stepfather. Umalis ka dyan! Batang walang silbi. Nang gabing iyon, habang ginagamot ni Hiraya ang mga galos ni Mutya, nangako siya sa sarili. Gagawin ko ang lahat para mailayo ka dito, Mutya. Kahit ano. Ang alaala ay tila isang sundang na humiwa sa kanyang puso. Napaupo siya sa isang bench at doon muling bumuhos ang kanyang mga luha. Ang pangako niya kay Mutya, ang pangarap nilang dalawa, lahat ay parang bulang maglalaho. Sinubukan niyang pumunta sa istasyon ng pulis. Ngunit gaya ng inaasahan, tinanong lang siya kung may ebidensya, kung may patunay na hawak nga ng mga kidnapper ang kapatid niya. Ang sabi pa ng pulis, baka naglayas lang ito kasama ang kanyang stepfather. Wala silang magawa. Naramdaman ni Hiraya ang tunay na kahulugan ng pagiging walang kapangyarihan. Sa isang mundong pinatatakbo ng pera at koneksyon, ang isang tulad niya ay walang laban. Gabi ng ika-6 na araw, bukas na ang deadline. Habang nakatitig siya sa kawalan, isang text message ang pumasok sa kanyang telepono. Isang larawan. Si Mutya, nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. May bahid ng dugo sa gilid ng labi. Ang kanyang damit ay may punit. Kasabay ng litrato ay isang mensahe. Bukas, huling araw mo na. Isang primordial na sigaw ang kumawala mula kay Hiraya. Isang sigaw ng galit, ng takot, at ng matinding pagmamahal para sa kapatid. Sa gitna ng kanyang pagwawala, napadako ang kanyang tingin sa basurahan sa sulok ng kanyang kwarto. May isang bagay doon na kumikinang, ang piraso ng kanyang nabasag na telepono. At sa tabi nito, nakalapag ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Isang piraso ng makapal na papel. Isang business card. Dahan-dahan niya itong dinampot. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang mga salitang naka-emboss sa ginto. Silakbo, Revilla CEO,
Revilla Holdings. Sa ilalim ng pangalan ay may numero ng telepono. Napatingin siya sa litrato ni Mutya sa kanyang cellphone at pagkatapos ay sa business card. Paulit-ulit. Ang mukha ng kanyang kapatid, ang pangalan ng demonyo, ang kanyang dignidad, ang buhay ng kanyang kapatid. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ito na ang huli at nag-iisang pag-asa niya. Ang pagpipilian na isinumpa niyang hinding-hindi niya gagawin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nanginginig ang mga kamay na idinayal ang mga numero. Para kay Silakbo Revilla, ang mundo ay isang malaking chessboard. Ang mga tao ay mga piyesa na maaari niyang galawin, kontrolin, at kung minsan ay isakripisyo para sa kanyang sariling layunin. Ang pera ang kanyang reyna, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit sa likod ng maskara ng kayabangan at kontrol, nagtatago ang isang pusong basag, isang kaluluwang uhaw sa pagkilalang hinding-hindi niya nakuha mula sa sariling ama. Hindi niya inaasahan na ang babaeng sumampal sa kanyang ego sa pamamagitan ng isang basong tubig ay siya palang gagawa ng isang hakbang na muling maglalapit sa kanilang mga landas. Ito ang Kabanata 3, ang pirma sa kontrata ng demonyo. Ang penthouse office ni Silakbo Revilla ay tila isang kaharian sa itaas ng syudad ng Taladiwa. Ang mga dingding na gawa sa salamin ay nagpapakita ng malawak na tanawin ng syudad sa ibaba. Mga gusaling tila mga sundalong nakatayo. Mga sasakyang parang mga langgam na gumagapang. Mula rito sa itaas, lahat ay mukhang maliit. Lahat ay mukhang kontrolado. Nakaupo si Silakbo sa kanyang malaking leather na upuan. Ang mga paa ay nakapatong sa kanyang mamahaling mesa. May hawak siyang baso ng whiskey habang kausap ang kanyang abogado sa telepono. "I don't care how you do it," malamig niyang sabi. "I want that property. Buy them out. Threaten them? I don't give a damn. Just get it done." Ibinaba niya ang tawag at umikot sa kanyang swivel chair. Hinarapang tanawin. 1 linggo na ang nakalipas mula noong insidente sa Alabay Night. Aminado siyang hanggang ngayon, may kirot pa rin sa kanyang ego. Walang sino man, lalo na ang isang hamak na waitress, ang naglakas loob na bastusin siya ng ganoon. Ngunit may kung ano sa babaeng iyon. Ang nag-aalab niyang mga mata, ang tapang na hindi niya inaasahan. Hindi niya ito maalis sa kanyang isipan. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa, ang boses ng kanyang sekretarya. "Sir, may naghahanap po sa inyo. Miss Hiraya Manalastas daw po." Bahagyang napaayos ng upo si Silakbo. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. So the little mouse finally came to the lion's den. "Let her in." Maikli niyang sagot. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Hiraya. Kung sa bar ay mukha siyang pagod, ngayon ay mukha siyang basag. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang balikat ay nakakrus, at ang bawat kilos niya ay sumisigaw ng desperasyon. Mukha siyang maliit at talunan sa gitna ng malawak at marangyang opisina. Hindi siya nagsalita. Naupo siya sa silyang nasa harap ng mesa ni Silakbo at tumitig lang sa sahig. "To what do I owe the pleasure?" Tanong ni Silakbo. Ang boses ay puno ng sarkasmo. "Nagbago na ba ang isip mo tungkol sa alok ko?" Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang paningin. Walang bahid ng galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at nakakaawang pagod. "Tinatanggap ko na," sabi niya sa isang boses na halos pabulong, tila bawat salita ay isang pira-pirasong bubog na dumadaan sa kanyang lalamunan. Itinagilid ni Silakbo ang kanyang ulo, pinag-aaralan ang reaksyon nito. Inaasahan niya ang pagmamakaawa, ang pag-iyak, ngunit hindi ang malamig na pagtanggap na ito. Mas naging interesante ang laro para sa kanya. "Well, sabi niya habang tumatayo at lumalakad patungo sa kanyang bar para magsalin muli ng whiskey.
What made you change your mind? Na-realize mo na ba na ang 1,000,000 ay mas malaki kaysa sa pride mo? Hindi sumagot si Hiraya. Hinayaan lang niyang tumagos sa kanya ang bawat masasakit na salita. Para saan pa ang makipagtalo? Natalo na siya. Bumalik si Silakbo sa kanyang mesa at may kinuha sa drawer. Inilapag niya sa harap ni Hiraya ang isang folder, isang kontrata. Business is business, sabi niya. Bumalik sa kanyang upuan. Everything is stated there. 3 months. You will live with me. You will do as I say. No emotional attachments, no strings. At the end of the contract, you get your money. And we go our separate ways as if we never met. Binuklat ni Hiraya ang mga pahina. Ang mga legal na termino ay lumalangoy sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan ang karamihan dito, ngunit isang parira pa, ang malinaw na tumatak sa kanyang isipan. The party of the second part shall be at the full disposal of the party of the first part. Full disposal, pag-aari. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel. Mabilis niya itong pinunasan. Kinuha ni Silakbo ang isang mamahaling pluma at inabot ito sa kanya. Sign it. Nanginginig ang kamay na inabot ni Hiraya ang pluma. Tinitigan niya ang linya sa ilalim ng kontrata kung saan nakalaan ang kanyang pangalan. Sa isang iglap, nag-flashback sa kanyang isipan ang mukha ni Mutia. Ang nangiti nito, ang mga pangarap nito. Pagkatapos ay ang larawan nito sa madilim na kwarto, duguan at takot na takot. Huminga siya ng malalim at pumirma. Ang bawat kurba ng kanyang pangalan ay tila isang pagtataksil sa kanyang sarili. Ang bawat letra ay isang paalam sa kanyang dignidad. Nang matapos siya, kinuha ni Silakbo ang kontrata at sinuri ang pirma. Isang nangiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang cellphone, pinindot ang ilang numero. Transfer 1,000,000 pesos to this account number, now. Ilang segundo lang, tumunog ang telepono ni Hiraya. Isang text message mula sa bangko. Credit. PHP 1,000 Hasungo has been deposited to your account. Nakatitig lang siya sa screen. Ang mga numerong yon. Ang halaga ng kanyang kaluluwa. Ang halaga ng buhay ni Mutia. There! Sabi ni Silakbo. Isinandal ang kanyang likod sa upuan na parang isang haring nakaupo sa kanyang trono. Tinitigan niya si Hiraya na para bang isa itong bagong laruan na kalalabas lang sa kahon. Ngayon, pag-ari na kita. Agad na ipinadala ni Hiraya ang pera sa account na ibinigay ng mga kumidnap kay Mutia. Bawat segundo ng paghihintay sa kanilang tugon ay parang isang walang hanggang pagdurusa. Sa wakas, isang mensahe ang dumating. Papunta na siya sa terminal ng bus. Huwag mo nang uulitin ito. Nakahinga siya nang maluwag. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Ligtas na si Mutia. Ligtas na ang kanyang kapatid. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit ang gaan na yon ay agad na palitan ng isang bagong bigat nang marinig niya ang susunod na utos ni Silakbo. Ang unang utos niya bilang kanyang may-ari. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Mag-impake ka, sabi nito. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Dito ka natitira simula ngayon. Ang pirma sa kontrata ay hindi lamang isang kasunduan sa papel. Ito ay isang selyo na nagkulong kay Hiraya sa isang bagong mundo. Isang mundong kumikinang, sayaman, ngunit malamig, at walang buhay. Ang penthouse ni Silakbo na para sa iba ay isang pangarap, ay naging isang marangyang kulungan para sa kanya. Paano mabubuhay ang isang ibong malaya sa loob ng isang gintong hawla? Ating pakinggan ang Kabanata 4. Ang gintong hawla. Hindi na hinayaan ni Silakbo na umuwi si Hiraya para mag-impake. Ang driver nito ang inutusan niyang kunin ang iilang gamit niya sa kanyang apartment. Pagdating ng mga yon sa penthouse,
nakalagay lang sa 2 lumang karton. Tila mga basura sa gitna ng karangyaan ng lugar. Itinuro ni Silakbo ang isang pinto. "That's your room. May mga damit at gamit na dyan. Gamitin mo." Walang salitang pumasok si Hiraya sa kwarto. Napaatras siya sa kanyang nakita. Mas malaki pa ito sa buong apartment niya. Isang king-size bed na may malalambot na unan. Isang walk-in closet na puno ng mga damit na may mga tatak na sa magazine lang niya nakikita. At isang banyong gawa sa marmol. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, naramdaman niya ang matinding lamig. Walang personal na gamit. Walang litrato. Walang buhay. Para siyang isang manika na inilagay sa isang perpektong dollhouse. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging buhay niya. Gigising siya sa umaga, kakain ng almusal na inihanda ng kanilang kasambahay ng mag-isa. Si Silakbo ay maagang umaalis at laging gabing-gabi na umuuwi. Hindi sila nag-uusap, hindi sila nagkikita. Para silang 2 multo na gumagalaw sa iisang malaking bahay. Naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkabilanggo. Bawal siyang lumabas nang walang paalam. Ang cellphone niya ay kinuha at pinalitan ng bago. Isang modelong mamahalin, ngunit iisa lang ang numero na maaari niyang tawagan. Si Silakbo. Minsan, sinubukan niyang tawagan si Mutya, na ngayon ay ligtas nang nakatira sa isang boarding school, na sinabi ni Silakbo na siya na ang magbabayad, ngunit hindi niya ito makontak. "I told you," sabi ni Silakbo isang gabi nang makita siyang umiiyak. "Ako ang mag-aasikaso sa kapatid mo. Your only job is to be here for me." Isang gabi, bigla siyang ginising ni Silakbo. "Magbihis ka," utos nito. Naghahagis ng isang itim na paper bag sa kanyang kama. "May pupuntahan lang tayo." Nang buksan niya ito, isang eleganteng pulang bestida ang laman. Isang damit na napakaganda at napakamahal. Ngunit para sa kanya, ito'y isang uniforme. Isang kasuotan para sa kanyang papel bilang biniling babae. Dinala siya ni Silakbo sa isang malaking pagtitipon, isang charity ball para sa mga elitista. Habang nakakapit siya sa braso ni Silakbo, ramdam niya ang daan-daang matang nakatitig sa kanya. Mga matang mapanuri, mapanghusga. Mga bulungang naririnig niya habang sila'y dumadaan. "Sino yan?" "Bago na naman." Mukhang galing sa hirap. Obvious na obvious. Kawawang marikit. Tisk-tisk. Gusto niyang bumitaw. Gusto niyang tumakbo. Ngunit ang pagkakahawak ni Silakbo sa kanyang braso ay mahigpit. Isang paalala na wala siyang pagpipilian. Sa gitna ng pagtitipon, isang matangkad at mukhang kagalang-galang na lalaki ang lumapit sa kanila. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Agad itong nakilala ni Hiraya mula sa mga balita. Si Senador Datu Revilla ang ama ni Silakbo. "Silakbo, my son," bati nito, ngunit ang tingin ay na kay Hiraya. "And who is this lovely companion?" Hiraya manalastas, malamig na sagot ni Silakbo, hinigpitan ng hawak sa baywang ni Hiraya. "My guest." Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ng senador. Tinitigan niya si Hiraya mula ulo hanggang paa. "I see. You have your mother's taste." Isang malinaw na insulto. Nakita ni Hiraya ang pagtiim ng bagang ni Silakbo. Ang tensyon sa pagitan ng mag-ama ay halos nahihipo. "At least I don't abandon them," ganti ni Silakbo. Ang bawat salita ay may diin. Umalis ang senador ng walang imik, ngunit ang masamang tingin na ibinigay nito kay Hiraya ay tumatak sa kanyang isipan. Pauwi. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Pagdating sa penthouse, dire-diretsyong nagtungo si Silakbo sa bar at nagsali ng alak, sunod-sunod. Naglakas loob si Hiraya na manatili sa sala. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya si Silakbo na lumabas sa balkonahe, dala ang kanyang baso. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba.
Ang likod nito ay mukhang malapad at matipuno. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang bagay na iba. Isang bigat sa kanyang mga balikat, isang kalungkutan na hindi kayang itago ng anumang yaman o kayabangan. Sa ilalim ng sinag ng buwan, ang makapangyarihang si Silakbo Revilla ay mukhang isang ordinaryong lalaki. Isang lalaking mag-isa, isang lalaking nasasaktan. Hindi niya namalayang nakatitig na pala siya rito. Bigla itong lumingon, ang mga mata nila'y nagtagpo. Ang pagkagulat ay gumuhit sa mukha ni Silakbo, na tila nahuli sa isang sandali ng kahinaan. Ang kanyang malamig na maskara ay muling bumalik. "Anong tinitingin-tingin mo?" sabi nito. Ang boses ay masungit, ngunit hindi nito maitago ang bahagyang panginginig. Pumasok ka sa kwarto. Tumalikod si Hiraya at naglakad patungo sa kanyang silid. Ngunit sa pagpihit niya ng seradura, narinig niya ang mahinang tunog ng nababasag na salamin mula sa balkonahe na sinundan ng isang mahinang hikbi. Isang tunog ng sakit na pinipilit itago, ngunit hindi lubusang nagtagumpay. Sa loob ng gintong hawla, ang dalawang estranghero ay nagsimulang makita ang mga bitak sa perpektong pader na kanilang itinayo sa pagitan ng isa't isa. Si Hiraya, sa likod ng kanyang katahimikan, ay nagpakita ng isang katatagang hindi matitinag, at si Silakbo, sa likod ng kanyang kayabangan, ay nagsimulang magpakita ng mga anino ng kanyang tunay na pagkatao. Minsan, ang hindi inaasahang mga pangyayari ang nagiging daan para sa unang pagyanig ng puso. Ating pakinggan ang kabanatag sa Bam-Aek. Unang halik, unang kilig. Kinabukasan matapos ang gabi ng pagtatalo nila ng kanyang ama, nagising si Silakbo na masakit ang ulo at may mapait na lasa sa bibig. Tanda ng sobrang pag-inom. Habang umiinom siya ng kape sa kusina, nakita niya si Hiraya na tahimik na nag-aalmusal. Ang imahe nito kagabi, nakatitig sa kanya sa balkonahe, ay bumalik sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sa halip na inis, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. "Kumain ka na," sabi ni Hiraya nang hindi tumitingin sa kanya. "May niluto akong sinangag at itlog." Nagulat si Silakbo. Sanay siyang ang kasambahay ang naghahanda ng pagkain. "Bakit ka nagluto?" "Wala lang," simpleng sagot nito. "Nasanay lang ako." Umupo si Silakbo at nagsimulang kumain. Simpleng pagkain lang yon, ngunit may kakaibang lasa. Lasang tahanan. Isang lasa na matagal na niyang hindi natitikman. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. "Bihisan mo ang kapatid mo," bigla niyang sabi. Napatingin sa kanya si Hiraya, puno ng pagtataka. "Anong sabi mo?" "Hindi. Ibig kong sabihin magbihis ka." Pagtatamaan niya, bahagyang naiinis sa sarili. "Pupuntahan natin ang kapatid mo." Nakita niya ang biglaang pagliwanag sa mga mata ni Hiraya. Ang kislap na yon ay tila isang sinag ng araw sa madilim niyang penthouse. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita niya itong ngumiti. Isang tunay, abot-tengang ngiti. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang ngiting iyon ay nagdulot ng kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Ang biyahe papunta sa boarding school ay tahimik. Ngunit hindi na ito ang dating mabigat na katahimikan. May halong pananabik, lalo na mula kay Hiraya. Pagdating doon, sinalubong sila ng isang masayang sigaw. "Ate!" Tumakbo si Mutya at mahigpit na yumakap kay Hiraya. Nag-iyakan ang magkapatid sa gitna ng pananabik. Tumayo lang si Silakbo sa di kalayuan. Pinapanood sila. Nakita niya kung paano bumalik ang buhay sa mukha ni Hiraya habang kasama nito ang kapatid. Ang tawa niya, ang paraan ng paghaplos niya sa buhok ni Mutya, ang pagmamahal na bumubukal mula sa kanya, isang bagay na hindi niya kailanman naranan. "Thank you po, Kuya Bo," sabi ni Mutya nang magpaalam na sila.
Dahil sa inyo, ligtas na si ate. Natigilan si Silakbo. Walang sino man ang tumawag sa kanya ng kuya. Ang simpleng salitang iyon mula sa isang bata ay tila tumunaw sa isang bahagi ng yelo sa kanyang puso. Tumango lang siya bilang sagot, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pauwi, habang nasa kalagitnaan sila ng isang malayong probinsya, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang hangin ay sumisipol at ang mga puno ay yumuyugyog. At sa gitna ng kawalan, biglang umusok ang makina ng kanilang sasakyan at huminto. "Damn it!" Mura ni Silakbo habang paulit-ulit na sinusubukang paandarin ang kotse. Walang signal ang kanyang cellphone. "May nakita akong maliit na kainan kanina, mga ilang metro mula dito," sabi ni Hiraya. Walang pagpipilian, bumaba sila at tumakbo sa ilalim ng malakas na ulan patungo sa kainan. Pagdating doon, basang-basa sila at nanginginig sa ginaw. Ang kainan ay simple lang, gawa sa kawayan at nipa. Isang matandang mag-asawa ang nagpapatakbo nito. Pinahiram sila ng mga tuyong damit at pinagtimpla ng mainit na sabaw. "Naku, mukhang hindi na kayo makakaalis ngayon," sabi ng matandang lalaki. "Delikado ang daan kapag ganito kalakas ang ulan. Mayroon kaming maliit na kwarto sa likod kung gusto niyong magpalipas ng gabi." Habang kumakain, sa unang pagkakataon, nag-usap sila ng normal. Walang kontrata, walang pera. Tanging 2 taong stranded sa gitna ng ulan. Nalaman ni Silakbo ang pangarap ni Hiraya na maging guro. Nalaman naman ni Hiraya ang hilig ni Silakbo sa mga lumang pelikula. Sa maliit na kwarto, iisa lang ang kama. "Diyan ka na," sabi ni Silakbo. Kumuha ng isang banig at inilatag sa sahig. "Dito na lang ako." "Sigurado ka?" tanong ni Hiraya. "Just sleep," maikli niyang sagot. Hating gabi, nagising si Silakbo dahil sa isang mahinang ungol. Nakita niyang nanginginig si Hiraya sa kama. Nilapitan niya ito at hinipo ang noo. Mainit. Nilalagnat ito dahil sa pagkababad sa ulan. Walang pag-aalinlangan. Kumuha siya ng isang planggana ng tubig at isang maliit na tuwalya. Maingat niyang pinunasan ng noo, leeg, at mga braso ni Hiraya para mapababa ang lagnat nito. Sa ilalim ng liwanag, mula sa isang maliit na lampara, pinagmasdan niya ang mukha nito. Payapa. Ang mga pilik mata nito ay mahahaba. Ang labi ay bahagyang nakaawang. Maganda. Hindi niya namalayang hinahaplos na pala niya ang pisngi nito. Sa kanyang pag-aalaga, bumukas ang mga mata ni Hiraya. Nagising ito, ngunit tila nasa pagitan pa ng panaginip at realidad. "Silakbo?" Mahina niyang tawag. "Shh! You have a fever," bulong niya. Hindi umimik si Hiraya. Tumingin lang ito sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, tila may sariling isip ang kanyang katawan. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang mainit na hininga nito sa kanyang balat. Nakita niyang dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Hiraya. Isang tahimik na pagpayag. At pagkatapos, ang kanilang mga labi ay naglapat. Isang halik na nagsimula sa pag-aalala, lumalim sa pagnanasa, at nagtapos sa isang emosyong hindi pa niya kailanman naramdaman. Kinabukasan, maagang nagising si Hiraya. Ang kanyang lagnat ay nawala na. Ang una niyang nakita ay si Silakbo, nakaupo sa sahig, nakasandal sa kama, natutulog. Ang buhok nito ay bahagyang magulo. Ang mukha ay payapa. Ang imahe ng isang makapangyarihang CEO ay nawala. Napalitan ng isang lalaking mukhang pagod at malungkot. Hindi niya mapigilan ang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay. Dahan-dahang inayos ang buhok na tumatakip sa mukha nito. Ang kanyang daliri ay dumampi sa pisngi nito. At sa sandaling iyon, biglang bumukas ang mga mata ni Silakbo. Nahuli siya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang init ng halik kagabi ay tila bumalik. Ang hangin sa kanilang paligid ay biglang naging mabigat.
Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lamang ng kanilang mga hininga ang maririnig. Ang isang halik sa gitna ng ulan ay nag-iwan ng init at pagkalito sa puso ni Hiraya at Silakbo. Ang pader na yelo sa pagitan nila ay nagsimulang magpakita ng mga lamat. Ngunit sa mundong kanilang ginagalawan, ang bawat sandali ng katahimikan ay sinusundan ng isang paparating na bagyo. Ang anino ng nakaraan at kapangyarihan ay laging nagbabantay, handang sirain ang anumang usbong ng pag-ibig na sisibol. Ating pakinggan ang Kabanata 11. Ang anino ng senador. Ang biyahe pabalik sa syudad ay puno ng isang bagong uri ng katahimikan. Hindi na ito mabigat, hindi rin ito magaan. Ito ay isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi, mga tanong na walang gustong magsimula. Pagdating sa penthouse, tila may nagbago. Hindi na sila umiiwas sa isa't isa. Minsan, nahuhuli ni Hiraya si Silakbo na nakatitig sa kanya habang siya'y nagbabasa. Minsan na may sadyang magtatagpo ang kanilang mga kamay kapag nag-aabutan ng kape. Mga maliliit na bagay, ngunit sapat na para magdulot ng kuryente sa kanilang mga katawan. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga pangarap, tungkol sa mga takot. Nalaman ni Hiraya na ang dahilan kung bakit pilit na pinapatunayan ni Silakbo ang kanyang sarili sa mundo ng negosyo ay para maipakita sa kanyang ama na hindi siya isang pagkakamali. Isang hapon, habang mag-isang namimili si Hiraya sa isang grocery store na malapit sa gusali, isa sa iilang lugar na pinapayagan siyang puntahan, isang babaeng naka-corporate attire ang lumapit sa kanya. Miss Hiraya Manalastas, magalang na tanong nito. Ako nga po, sagot ni Hiraya. Pinapasundo po kayo, sabi ng babae, kasabay ng pagturo sa isang itim at eleganteng kotse na naghihintay sa labas. May nais pong kumausap sa inyo. Kinabahan si Hiraya. Sino po? Makikilala niyo rin po siya, sagot ng babae. Ang ngiti ay hindi umaabot sa mga mata. Dahil sa takot na baka may masamang mangyari, sumama si Hiraya. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang pribadong restaurant, isang lugar na halatang para lamang sa mga pinakamayayaman. Sa loob, sa isang private room, isang lalaki ang naghihintay. Ang lalaking nakita niya sa charity ball, ang ama ni Silakbo. Please have a seat, Miss Manalastas, sabi ni Senador Dato Revilla. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng autoridad. Nanginginig na naupo si Hiraya. Ang presensya ng senador ay nakakapanliit. I will not beat around the bush, panimula ng senador habang nagsasalin ng tsa. I know who you are. I know where you came from. And I know about the arrangement you have with my son. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Paano nalaman ng senador ang lahat ng yon? My son is reckless, passionate, just like his mother. Pagpapatuloy nito, may bahid ng pang-aalipusta sa kanyang boses. He tends to pick up strays from the street. Ramdam ni Hiraya ang bawat salita na tila isang sampal. Let's get to the point, sabi ng senador. Itinulak ang isang briefcase sa ibabaw ng mesa patungo sa kanya. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Hiraya ang briefcase. Tumambad sa kanya ang mga bugkos ng pera. Mas marami pa sa ibinayad sa kanya ni Silakbo. That's 5 million pesos, sabi ng senador. Take it. Disappear from my son's life. Pumunta ka sa ibang bansa. Magsimula ka ng bagong buhay. Consider this golden parachute. Tinitigan ni Hiraya ang pera pagkatapos ay ang senador. Naalala niya ang pakiramdam ng tanggapin niya ang pera ni Silakbo. Ang kahihiyan, ang kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, iba na. Ang nararamdaman niya ay hindi takot, kundi galit. So this is how you solve your problems, Senator? Mahinang tanong ni Hiraya, ngunit may diin sa bawat salita. You throw money at them until they go away? Bahagyang nagulat ang senador sa kanyang tapang. Ang tingin niyo po ba sa akin
ay isang basura na pwedeng walisin na lang basta-basta. Pagpapatuloy ni Hiraya, ang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit. I am not a stray. I am a person. At hindi po nabibili ng pera ang pagkatao ko. Isinara niya ang briefcase at dahan-dahang itinulak pabalik sa senador. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Tumayo siya. Kung tapos na po kayo, aalis na ako. At isa pa po, hindi niyo anak ang problema, kayo. Tumalikod siya at naglakad palabas ng restaurant, iniwan ng isang senador na natigilan at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang taong hindi nasilaw sa kanyang pera at kapangyarihan. Pagbalik niya sa penthouse, nadatnan niya si Silakbo na hindi mapakali, palakad-lakad sa sala. "Where have you been?" Nag-aalalang tanong nito. "I was about to call the police. Hindi ka sumasagot sa tawag ko." Nakita ni Hiraya ang tunay na pag-aalala sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, lahat ng galit niya sa senador ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng proteksyon para sa lalaking nasa harap niya. Hindi niya sinabi ang tungkol sa pakikipagkita niya sa senador. Ayaw na niyang dagdagan pa ang sugat sa pagitan ng mag-ama. "Namili lang ako." Pagsisinungaling niya, nalobat ang cellphone ko. Lumapit si Silakbo at hinawakan ang kanyang mga balikat. Sinisigurong okay lang siya. "Don't do that again." Nag-alala ako. Ang simpleng mga salitang iyon, nag-alala ako, ay tumagos sa puso ni Hiraya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang anino ng senador ay mahaba at madilim. Ito ay simula pa lamang. At habang nakatingin siya sa mga mata ni Silakbo, biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok ang isang babaeng napakaganda, balingkinita ng katawan at nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa buong laman ng aparador niya. Ang aura nito ay sumisigaw ng yaman at kumpiyansa. Tumingin ito kay Silakbo. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Hiraya. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pagkamuhi. "Bo, darling," sabi nito sa isang matamis ngunit puno ng kamandag na boses. "You didn't tell me you had a new pet." Siya si Marikit Alcantara. Ang pagdating ni Marikit ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at nagpabago sa namumuong init sa pagitan ni Silakbo at Hiraya. Ang kanyang mga salita ay tila mga karayom at ang kanyang presensya ay isang paalala ng mundo kung saan sila tunay na nabibilang, isang mundong hindi para kay Hiraya. Ngunit minsan, ang panlabas na banta ang siyang nagtutulak sa dalawang tao na harapin ang kanilang mga tunay na nararamdaman. Ito ang Kabanata 7. Isang gabi ng pagtatapat. "Marikit, what are you doing here?" Tanong ni Silakbo. Ang boses ay agad na naging malamig at formal. Halata ang pagkairita sa kanyang tono. Ngumiti si Marikit. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, habang ang tingin ay nananatiling nakapako kay Hiraya. "Oh, I was just in the neighborhood. Namiss lang kita. It's been a while." Lumapit siya kay Silakbo at akmang hahalik sa pisngi. Ngunit bahagyang umiwas ito. "This is Hiraya." Pagpapakilala ni Silakbo, tila obligado. "Hiraya, this is Marikit Alcantara, business associate." Ang salitang business associate ay tila isang insulto kay Marikit. Itinaas niya ang kanyang kilay. "Business associate? Darling, that's so cold. We're more than that, aren't we?" Tumingin siya ulit kay Hiraya. "I'm his fiancé. Well, arranged fiancé. But still." Naramdaman ni Hiraya ang paninikip ng kanyang dibdib. Fiancé. Ang salitang iyon ay gumuhit ng isang malinaw na linya sa buhangin. Isang paalala ng kanyang lugar sa buhay ni Silakbo. Isa lang siyang kasunduan, isang pansamantalang pag-aari. "We called that off years ago, Marikit, you know that?" Mariing sabi ni Silakbo. "Did we? I don't remember signing any papers," sagot ni Marikit.
bago muling tumingin kay Hiraya na may mapang-asar ng ngiti. Anyway, I'll leave you two alone. Mukhang may ginagawa kayo. I'll just call you later, Bo. At tulad ng isang ipo-ipo, umalis si Marikit. Nag-iwan ng isang atmosperang puno ng tensyon at hindi masabing mga salita. Nang magsara ang pinto, hindi makatingin si Hiraya kay Silakbo. Bumalik lahat ng kanyang insecurities, ang pakiramdam na hindi siya karapat-dapat, na isa lang siyang laruan. Hira, panimula ni Silakbo. Piansay mo pala siya, sabi ni Hiraya. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang sakit ay bakas dito. Bakit hindi mo sinabi? Because she's not. It was an arrangement between our families, a business merger. Walang personalan yon. Paliwanag ni Silakbo, lumalapit sa kanya. Pero bagay kayo. Pagpapatuloy ni Hiraya, umatras palayo. Pareho kayong mayaman, sanay sa ganitong buhay. Samantalang ako, hindi na niya natapos ang sasabihin. Ano ka? Hiraya, ano? Tanong ni Silakbo. Ang boses ay tumataas na. Sabihin mo. Isa lang akong babaeng binayaran mo. Sa wakas ay sigaw ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Isa lang akong kontrata. 3 buwan. Pagkatapos nito, babalik ako sa dati kong buhay at ikakasal ka sa kanya. Yun naman ang totoo. 'Di ba? Aminin mo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Silakbo na parang isang malakas na sampal. Ang sakit sa mga mata ni Hiraya ay tila isang salamin ng sarili niyang mga sugat. Hindi totoo yan, sigaw niya pabalik. Sa sobrang frustrasyon, hinablot niya ang isang baso sa mesa at ibinato sa pader. Nabiyak ito sa libo-libong piraso kasabay ng isang nakabibinging tunog. Hindi mo naintindihan, sigaw niya. Ang boses ay basag na. Buong buhay ko, ganyan ang tingin sa akin ng lahat. Isang pagkakamali, isang bagay na pwedeng itago o bayaran para lang mawala. Ang sarili kong ama, tinatwa ako sa harap ng publiko. Tingin mo ba ginusto ko to? Tingin mo ba ginusto kong mabuhay ng ganito? Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang tunay na Silakbo. Hindi ang aroganteng bilyonaryo, kundi ang isang lalaking puno ng sakit at galit sa mundo. Ang isang batang lalaki na naghahanap ng pagmamahal mula sa isang amang hindi siya kayang mahalin, na wala ang sarili niyang sakit. Napalitan ito ng isang matinding awa at pag-unawa. Habang nakatayo si Silakbo, ang mga balikat ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Dahan-dahang lumapit si Hiraya. Hindi siya natakot. Sa halip, hinawakan niya ang kamay nito. Ang kamay na nagbato ng baso. Mahigpit. Tumingala si Silakbo. Ang mga mata ay namumula. My mother! Namatay siyang mag-isa. Iniwan siya ng ama ko na parang basura dahil nakakasira siya sa imahe niya. I promised myself I would never be like him, na hindi ako mang-iiwan. Naproprotektahan ko ang mga taong mahalaga sa akin. Shh! Sabi ni Hiraya. Hinahaplos ang kanyang braso. Niyakap niya ito. Isang yakap na mahigpit at puno ng pangunawa. Naramdaman niya ang pagtulo ng mga luha ni Silakbo sa kanyang balikat. At sa yakap na yon, lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Wala ng kontrata, wala ng pera. Tanging 2 pusong sugatan na naghahanap ng lunas sa isa't isa. Dahan-dahan siyang humiwalay sa yakap at hinawakan ang mukha nito. Hindi katulad niya Silakbo, bulong niya. Nakikita ko kung sino ka. Tinitigan siya ni Silakbo. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya kailanman nakita. Isang emosyon ng pasasalamat, ng pagsamba, ng pag-ibig. At hinalikan siya nito. Hindi ito tulad ng unang halik nila. Ito ay mas malalim, mas mapusok, ngunit puno ng damdamin. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng hindi nila kayang bigkasin. Dinala siya nito sa kwarto at sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa salaming bintana, sila ay naging isa. Hindi dahil sa isang obligasyon,
Hindi dahil sa isang kasunduan, kundi dahil sa isang pag-aari na mas malalim pa sa anumang pirma sa papel. Pag-aari nila ang puso ng isa't isa. Kinabukasan, nagising si Hiraya sa init ng yakap ni Silakbo. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng bagong liwanag. "Good morning, bati nito." Isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ngumiti si Hiraya pabalik. "Good morning." Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na puno ng paglalambing. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha at tumitig sa kanyang mga mata. "Hira," sabi nito. Ang boses ay seryoso, ngunit malambing. "I think I'm falling in love with you." Ang mga salitang "I think I'm falling in love with you" ay nagmistulang musika sa pandinig ni Hiraya. Sa unang pagkakataon, ang gintong hawla ay naging isang tahanan. Ang bawat araw ay naging puno ng mga ngiti, mga tawanan, at mga sandaling puno ng paglalambing. Para silang nasa isang perpektong panaginip. Ngunit sa bawat magandang panaginip, laging may isang aninong nagbabantay sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon para maghasik ng isang bangungot. Ito ang Kabanata 8. Ang kamandag ni Marikit. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakamasayang mga araw sa buhay ni Hiraya. Ipinakita ni Silakbo ang isang panig niya na hindi inakala ni Hiraya na umiiral. Ang aroganteng CEO ay napalitan ng isang lalaking maalaga at malambing. Ipinagluluto siya nito ng almusal. Sabay silang nanonood ng mga lumang pelikula hanggang hating gabi. At sa bawat gabi, sa yakap nito, nararamdaman niyang ligtas siya at minamahal. Tinupad din ni Silakbo ang pangako nitong tutulungan siyang makabalik sa pag-aaral. Inayos nito ang kanyang papeles para sa isang transfer sa isang mas magandang unibersidad. "Gusto kong matupad mo ang pangarap mong maging guro, Hira," sabi nito sa kanya isang araw. "You deserve it." Unti-unti, nagsimulang maniwala si Hiraya na marahil, posible pala ang isang fairy tale para sa isang tulad niya. Ngunit ang fairy tale ay may kontrabida. Isang hapon, habang nag-iisa si Hiraya sa isang coffee shop malapit sa unibersidad na kanyang papasukan para ayusin ang ilang dokumento, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Hiraya, what a small world." Nilingon niya ito, si Marikit Alcantara. Nakangiti ito ng napakatamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. "Pwede ba akong makiupo?" tanong nito bago pa man makasagot si Hiraya. Umupo ito sa tapat niya. Ipinatong ang kanyang mamahaling Hermes bag sa katabing upuan. "Kumusta ka na?" tanong ni Marikit na parang matagal na silang magkaibigan. "I've heard things. Nabo is taking good care of you. Masyado ka raw niyang inaalagaan." May diin sa huling salita. Hindi alam ni Hiraya kung ano ang sasabihin. "Okay lang naman ako." "That's good," sabi ni Marikit. Humigop sa kanyang tsaa. "You know, Bo is really a good man. Medyo misunderstood lang. He has this thing, a savior complex, lalo na sa mga, less fortunate." Naramdaman ni Hiraya ang patutsada, ngunit pinili niyang huwag magsalita. Nagpatuloy si Marikit, ang boses ay puno ng peking simpatya. "Alam mo, ganyan din ang ginawa niya dati sa isa niyang sekretarya. Naawa siya dahil may sakit ang nanay. Tinulungan niya, binigyan ng bahay. He can be very generous." Huminto siya sandali at tumitig kay Hiraya. "But in the end, business is business. Family is family. Ang mga tulad namin, kami-kami pa rin ang nagkakatuluyan." Ipinakita ni Marikit ang kanyang cellphone na para bang may ibinabahagi lang na isang nakakatuwang bagay. Ipinakita nito ang isang litrato. Isang litrato nila ni Silakbo. Kuha ilang taon na ang nakalipas. Masaya sila. Magkayakap. Mukha silang perpektong magkasintahan. "This was taken during our 3rd anniversary," sabi ni Marikit. Bago pa dumating ang mga distractions. Ang bawat salita ni Marikit ay tila maliliit na lason
na dahan-dahang ipinaiinom sa kanya. Ang mga insecurities na sinubukan niyang ibaon ay muling nabuhay. Pero huwag kang mag-alala, sabi ni Marikit. Hinawakan pa ang kanyang kamay. Ang haplos nito ay malamig. Enjoy it while it lasts. Alam naming lahat na isa lang itong laro ni Bo para inisin ang daddy niya. Ganyan talaga siya. Matigas ang ulo. Pero sa huli, uuwi at uuwi rin yan sa tama. Sa akin. So please, huwag kang masyadong umasa. Baka masaktan ka lang. Tumayo na si Marikit. It was nice seeing you, Hiraya. Take care. At umalis ito, nag-iwan ng isang nakakalasong katahimikan. Pag-uwi ni Hiraya sa penthouse, ang masayang tahanan ay tila muling naging isang malamig na hawla. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang simpleng babae. Isang babaeng galing sa hirap. Ano nga ba ang laban niya sa isang tulad ni Marikit? Nang dumating si Silakbo ng gabing iyon, masaya itong nagkwento tungkol sa isang bagong deal na nakuha niya. Ngunit hindi makatingin ng diretso si Hiraya sa kanya. Ang mga salita ni Marikit ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Laro lang ito ni Bo. Huwag kang masyadong umasa. Sa akin pa rin siya uuwi. Nang yakapin siya ni Silakbo, hindi na niya maramdaman ang parehong init. Napalitan iyon ng isang malamig na pagdududa. Sa mga sumunod na araw, napansin niya ang kanyang sarili na laging masama ang pakiramdam. Nahihilo, nasusuka. Noong una, inisip niyang dahil lang ito sa stress. Ngunit nang hindi na dumating ang kanyang buwanang dalaw, nagsimula siyang kabahan. Bumili siya ng pregnancy test. Nanginginig ang mga kamay habang hinihintay ang resulta sa loob ng banyo. Pagtingin niya, 2 linya, positibo, buntis siya. Magkakaanak sila ni Silakbo. Sa isang iglap, isang alon ng kaligayahan ang bumuhos sa kanya. Ang lahat ng pagdududa ay nawala. Ito na ang patunay. Ang bunga ng pagmamahalan nila. Hindi ito maaaring maging isang laro lamang. Ngunit kasabay ng kaligayahan, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Paano kung tama si Marikit? Paano kung ang batang ito ay isa lamang komplikasyon sa laro ni Silakbo? Isang bagay na hindi niya pinlano, napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang munting lihim. Ang pag-ibig na nararamdaman niya ay agad na nahaluan ng takot. Ang kanyang kagalakan ay nabahiran ng pangamba. Anong gagawin niya? Paano niya ito sasabihin kay Silakbo? At higit sa lahat, ano ang magiging reaksyon nito? Isang bagong buhay, isang bunga ng pag-ibig na namuo sa hindi inaasahang pagkakataon. Para kay Hiraya, ito sana ang simbolo ng kanilang walang hanggang pagsasama. Ang sagot sa lahat ng kanyang mga pagdududa. Ngunit sa isang mundong puno ng laro at pagkukunwari, ang pinakamasayang balita ay maaring maging mitya ng pinakamasakit na katapusan. Minsan, ang mga bagay na ating naririnig ay hindi ang buong katotohanan. Ngunit para sa isang pusong minsan nang nasugatan, ang isang piraso ng kasinungalingan ay sapat na para wasakin ang lahat. Ito na ang kabanata ng may 9. Ang lihim sa telepono. 2 araw na itinago ni Hiraya ang kanyang sikreto. Bawat sandali, nag-iisip siya ng perpektong tiyempo para sabihin kay Silakbo ang magandang balita. Gusto niyang maging espesyal. Gusto niyang makita ang saya sa mga mata nito. Sa wakas, nagpasya siya. Sa 3 gabi, ipinagluto niya si Silakbo ng paborito nitong pagkain. Inayos niya ang kanilang hapagkainan sa balkonahe, nilagyan ng mga kandila at bulaklak. Ang pregnancy test, maingat niyang ibinalot sa isang maliit at magandang kahon. Ito ang magiging sorpresa niya. Habang naghihintay sa pagdating ni Silakbo, ang kaba at saya ay nagsasalitan sa kanyang dibdib. Hinahaplos niya ang kanyang patag panatian. "Baby, makikilala mo na ang daddy mo," bulong niya na may ngiti. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa entrada, mabilis niyang sinindihan ang mga kandila. Ngunit hindi si Silakbo ang pumasok sa sala. Dumiretso ito sa kanyang home office,
Ang boses nito ay dinig mula sa labas, seryoso, at may kausap sa telepono. Okay lang, maghihintay ako. Bulong ni Hiraya sa sarili, habang hawak ang maliit na kahon. Naisip niyang tapusin muna nito ang mahalagang tawag. Lumapit siya sa pinto ng opisina na bahagyang nakaawang. Naisip niyang sumilip para alamin kung matatagalan pa ba ito. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpabagsak sa kanyang buong mundo. Ang kausap ni Silakbo sa telepono ay ang kanyang abogado at ang kanilang pinag-uusapan ay ang tungkol sa isang bata. "Are you sure about this?" Tanong ng abogado sa kabilang linya. Sapat na ang lakas para marinig ni Hiraya. Narinig ni Hiraya ang malalim na pagbuntong hininga ni Silakbo. "Yes, I have a strong feeling na maaring may mangyari. I need to be prepared." Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang kumabog ng malakas. Paano nalaman ni Silakbo? "Listen to me carefully," mariing sabi ni Silakbo. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng anumang init. "Gawin mo ang lahat para masiguro na ang bata ay mapupunta sa akin." Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Mapupunta sa akin. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. He is a Revilla. Pagpapatuloy ni Silakbo. Ang boses nito ay nagbago. Naging mas matigas. Halos kapareho ng boses ng kanyang ama. "Hindi siya pwedeng lumaki sa hirap. Hindi ko hahayaang mawala siya tulad ng nangyari sa akin." Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak ng paulit-ulit sa puso ni Hiraya. He is a Revilla. Hindi dahil anak nila, kundi dahil isa itong Revilla. Isang tagapagmana, isang piyesa sa laro laban sa kanyang ama. Hindi siya pwedeng lumaki sa hirap dahil hindi siya karapat-dapat, dahil galing siya sa hirap. Kukunin nito ang bata palayo sa kanya. Hindi ko hahayaang mawala siya. Hindi ang bata ang ayaw niyang mawala, kundi ang isang Revilla, isang sandata. Lahat ng sinabi ni Marikit ay bumalik na parang isang alon. Laro lang ito ni Bo. At ngayon, ang anak nila, ang magiging pinakabagong piyesa sa larong iyon. Gagamitin nito ang bata laban sa senador. At kapag nakuha na nito ang gusto, itatapon siya na parang basahan. Kukunin nito ang anak niya. Iiwan siyang mag-isa. Ang maliit na kahon na hawak niya ay biglang naging napakabigat. Ang simbolo ng kanilang pagmamahalan ay naging simbolo ng kanyang katangahan. Nabitawan niya ito. Ang kahon ay bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Kasabay nito, nabitawan din niya ang isang platong dala niya kanina. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Silakbo. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Hira, anong nangyari?" Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ngayon, ang nakikita lang niya ay isang estranghero. Isang halimaw na kapareho ng kanyang ama. Ang kanyang muka ay walang emosyon, walang buhay, tila isang manikang nabasag. "Wala," sagot niya. Ang boses ay mahina at basag. "Nabitawan ko lang." Tumingin si Silakbo sa nabasag na plato sa sahig. Pagkatapos ay sa mga mata ni Hiraya. Nakita niya ang pagbabago. Ang liwanag na dati niyang hinahangaan ay wala na. Napalitan iyon ng isang malamig at madilim na kawalan. "Sigurado ka bang okay ka lang?" Nag-aalalang tanong nito. Akmang lalapit. Umatras si Hiraya. "Okay lang ako. Pagod lang siguro. Magpapahinga na ako." Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Iniwan si Silakbo na nakatayo, litong-lito, sa gitna ng mga nabasag na piraso sa sahig. Hindi alam na kasabay ng mga yon, ang puso ng babaeng pinakamamahal niya ay tuluyan na ring nadurog. Pagsara niya ng pinto ng kwarto, doon bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit hindi ito mga luhang maingay. Ito ay mga luhang tahimik.
Mga luha ng isang taong sumuko na. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Hindi ka nila kukunin sa akin, anak. Bulong niya sa sarili. Hindi ako papayag. Tatakas tayo. Lalayo tayo dito. Ang desisyon ay nabuo na. Ang plano ay nagsimula nang umusbong sa kanyang isipan. Isang plano na isinilang mula sa durog na puso at desperadong pagmamahal ng isang ina. Para sa isang pusong winasak ng pagtataksil, ang tanging natitirang sandata ay ang paglayo, ang pagtakas. Para kay Hiraya, hindi na ito tungkol sa sarili niya. Ito ay para sa buhay na nagsisimulang umusbong sa kanyang sinapupunan. Isang buhay na ipinangako niyang proprotektahan. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagtalikod sa lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ang bawat ngiti ay naging isang maskara. Ang bawat yakap ay naging isang paalam. Ito ang Kabanata 10, ang planong pagtakas. Kinabukasan, kumilos si Hiraya na parang walang nangyari. Iyon ang pinakamahirap na pag-arte sa buong buhay niya. Ngumiti siya kay Silakbo. Ipinagtimpla niya ito ng kape. Nagpanggap siyang naniniwala nang sabihin nitong bad connection lang, kaya naputo lang tawag nito kagabi. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat kilos ay kinakalkula. Ang bawat salita ay may layunin. Bo, sabi niya habang nag-aalmusal sila, pwede ko bang hiramin ang dati kong cellphone? Gusto ko lang sanang i-check yung mga luma kong files para sa school. Sure, sagot ni Silakbo, walang kamalay-malay. Nasa drawer lang ng bedside table sa kwarto mo. Iyon ang unang hakbang. Nang makaalis si Silakbo papunta sa opisina, agad niyang kinuha ang lumang telepono. Nakikita niya ang listahan ng kanyang mga lumang contact. Nag-scroll siya hanggang sa mahanap ang isang pangalan. Lina. Si Lina ay ang kanyang kababata sa probinsya. Isang taong mapagkakatiwalaan niya. Nanginginig ang mga kamay na tinawagan niya ito. Hira, napatawag ka. Masayang bati ni Lina sa kabilang linya. Lina, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Hiraya. Ang boses ay desperado. Pwede ba akong makitira sa inyo? Kahit ilang buwan lang? Oo naman. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Lina. Mahabang kwento. Ipapaliwanag ko pagdating ko dyan. Huwag mong sasabihin kahit kanino na pupunta ako. Pakiusap. Makakaasa ka, sagot ni Lina. Iyon ang pangalawang hakbang. Ang susunod ay pera. Alam niyang hindi siya pwedeng umalis ng walang dala. Binuksan niya ang kontratang pinirmahan nila ni Silakbo. May isang clause doon na nagsasabing may karapatan siya sa isang allowance. Hindi niya ito kailanman ginalaw. Ngayon na ang panahon. Gamit ang bagong cellphone na bigay ni Silakbo, nag-transfer siya ng halagang sapat lang para sa kanyang pamasahe at paunang gastusin. Hindi malaki, para hindi ka hinahinala. Dahan-dahan, sa iba't ibang account para hindi matunton. Ito ang ikatlong hakbang. Ang pinakamabigat na hakbang ay ang pagpapaalam. Humingi siya ng permiso kay Silakbo na bisitahin si Mutya. Pumayag ito kaagad. Sa boarding school, niyakap niya ang kanyang kapatid ng napakahigpit na para bang hindi na niya ito muling makikita. Ate, bakit ka umiiyak? Tanong ni Mutya. Wala, na-miss lang talaga kita. Pagsisinungaling ni Hiraya, pinipigilan ang sariling humagulgol. Mutya, mangga ko ka sa akin. Mag-aaral kang mabuti ha. Maging matatag ka. Mahal na mahal ka ni ate. Mahal din kita ate. Sagot ni Mutya. Walang kamalay-malay na yon na ang kanilang huling pagkikita sa loob ng mahabang panahon. Sa mga sumunod na araw, habang isinasagawa niya ang kanyang plano, mas naging malambing si Silakbo. Tila ba nararamdaman nitong may nag-iba at sinusubukan nitong bawiin kung ano man iyon. May problema ba, Hira? Tanong nito isang gabi habang nakayakap sa kanya sa kama. You seem distant. Wala.
Pagod lang sa school. Muli niyang pagsisinungaling. Sumiksik siya sa dibdib nito. Nilalasap ang init ng yakap nito sa huling pagkakataon. Isang yakap na dati kanlungan, ngayoy isang paalala ng isang matamis na kasinungalingan. Sa wakas, dumating ang gabing itinakda niya. Biyernes. Alam niyang pagod na pagod si Silakbo mula sa isang buong linggong trabaho. Hinintay niya itong makatulog ng mahimbing. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha nito sa dilim. Ang payapang mukha. Ang mukha ng lalaking minahal niya ng buong puso. At ang mukha ng lalaking dumurog dito. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa pisngi ni Silakbo. Agad niya itong pinunasan. Patawad, bulong niya sa hangin. Patawad kung hindi ako kasing tapang ng inaakala mo. Pero mas hindi ko kayang ipagkait sa iyo ang anak natin. Mali. Ang anak ko. Dala ang isang maliit na bag na ilang araw na niyang itinago sa ilalim ng kama. Tahimik siya nang lumabas ng kwarto. Sa ibabaw ng coffee table sa sala, iniwan niya ang bagong cellphone na bigay ni Silakbo. Sa tabi nito, isang maikling sulat na isinulat niya sa isang pirasong papel. Silakbo, salamat sa lahat. Kinuha ko na ang kailangan ko. Huwag mo na akong hahanapin. Hiraya, isang kasinungalingan hanggang sa huli. Isinulat niya iyon para isipin nitong pera lang ang habol niya. Para kamuhian siya nito. Para hindi na siya nito hanapin. Mas madali nang masaktan siya ngayon kaysa hayaan itong saktan siya habang buhay. Sa huling pagkakataon, nilingon niya ang kabuuan ng penthouse. Ang gintong hawla. Ang lugar kung saan siya unang naramdam na parang isang reyna. At ang lugar kung saan siya muling naging alipin. Tahimik niyang binuksan ang pinto. At sa paghakbang niya palabas sa malamig na pasilyo ng gusali, hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang palayo ay isang hakbang palapit sa isang bagong buhay na hindi tiyak. Isang buhay na puno ng takot at pag-iisa. Ngunit ito ay isang buhay na malaya. Isang buhay kung saan ang anak niya ay magiging kanya lamang. Ang pag-alis ni Hiraya ay isang tahimik na lindol na yayanig sa pundasyon ng mundo ni Silakbo Revilla. Ang lalaking sanay na kinokontrol ang lahat ay haharapin ng isang katotohanang hindi niya kayang bilhin o utusan, ang pagkawala. Para sa kanya, ito ang pinakamatinding pagtataksil, isang pag-uulit ng kasaysayan na isinumpa niyang hindi na hahayaang mangyari. Ito ang pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isang mahabang paghahanap. Ang kabanata Iliambikum, ang pagtatapos at ang simula. Nagising si Silakbo sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Kinapa niya ang katabing espasyo sa kama. Inaasahang mahahawakan ang mainit na katawan ni Hiraya. Ngunit ang kanyang nahawakan ay isang malamig at bakanting kutsyon. Napamulat siya. Hira, bumangon siya. Inakalang baka nasa banyo lang ito o naghahanda na ng almusal. Ngunit walang Hiraya sa banyo. Walang Hiraya sa kusina. Ang buong penthouse ay tahimik. Isang katahimikang hindi normal. Isang katahimikang nakakabingi. Nagsimula siyang kabahan. Hiraya! Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Walang sumasagot. Pinasok niya ang walk-in closet. Nandoon pa ang mga damit na binili niya para dito. Ngunit nang buksan niya ang mga drawer, napansin niyang may mga nawawala. Ang mga luma at simpleng damit nito. Ang mga damit na dala nito noong unang araw. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lumaki, naging isang halimaw na humihigpit sa kanyang puso. Tumakbo siya pabalik sa sala. At doon, sa ibabaw ng coffee table, nakita niya ito. Ang bagong cellphone na ibinigay niya. At sa tabi nito, ang isang pirasong papel. Nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ang sulat. Silakbo, salamat sa lahat. Kinuha ko na ang kailangan ko. Huwag mo na akong hahanapin. Hiraya, binasa niya ito. Isang beses.
Pangalawa, pangatlo, ang mga salita ay simple, ngunit ang mga ito ay mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Kinuha ko na ang kailangan ko. Pera. Yun lang pala ang kailangan niya. Ang lahat ng ito, ang mga ngangiti, ang mga tawa, ang mga gabing magkayakap sila, lahat pala ay isang malaking kasinungalingan, isang pag-arte, isa lang siyang malaking, tangang tseke para sa kanya. Huwag mo na akong hahanapin. Iniwan siya. Tulad ng ginawa ng kanyang ama sa kanyang ina. Tinuring siyang isang paraan para makamit ang isang layunin at pagkatapos ay itinapon na parang basura. Isang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi galing sa tao, kundi sa isang sugatang hayop. Sinunggaling! Sigaw niya sa kawalan. Hinablot niya ang plorera sa mesa at ibinato sa salaming bintana. Ngunit ang salamin ay bulletproof. Hindi ito nabasag. Tanging isang malakas na tunog at mga lamat na parang sapot ng gagamba ang lumitaw. Tila isang perpektong metapora para sa kanyang puso. Wasak sa loob, ngunit hindi kayang ipakita sa labas. Nagsimula siyang magwala. Itinumba niya ang mga upuan. Ibinagsak niya ang mga painting sa pader. Sinira niya ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya kay Hiraya. Ang bawat sirang bagay ay isang piraso ng kanyang sarili na nawawasak. Sa huli, napagod siya. Bumagsak siya sa sahig sa gitna ng mga nagkalat na gamit. Sa gitna ng kaguluhan na siya mismo ang gumawa, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa unang pagkakataon mula noong siya'y isang bata, ang makapangyarihang si Silakbo Revilla ay humagulgol. Umiyak siya para sa pagtataksil. Umiyak siya para sa kanyang katangahan. Umiyak siya dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit, mahal na mahal pa rin niya ito. 3 taon ang lumipas. Ang penthouse ay malinis na muli. Ngunit ang init at buhay ay hindi na kailanman bumalik. Si Silakbo Revilla ay nagbago. Ang dating mapusok at aroganteng CEO ay napalitan ng isang lalaking mas seryoso, mas tahimik at mas malamig. Ang kanyang kumpanya ay lalong lumago. Ang kanyang yaman ay lalong dumami. Ngunit ang mga mata niya ay nanatiling walang buhay. Sa loob ng 3 taon, hindi siya tumigil sa paghahanap. Sa kabila ng sinabi sa sulat, sa kabila ng sakit, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang umaasang mali siya, na may ibang dahilan. Ipinahanap niya si Hiraya sa pinakamagagaling na private investigator. Ngunit para itong isang bula na naglaho. Hanggang isang araw, nakaupo siya sa kanyang opisina, kaparehong opisina, kung saan niya huling nakita si Hiraya. Ang kanyang private investigator ay nakatayo sa harap niya. "Sir," sabi ng investigador, naglalapag ng isang brown envelope sa kanyang mesa. "After 3 years of searching, I think we finally found her." Dahan-dahang binuksan ni Silakbo ang envelope. Ang kanyang puso, na matagal nang natutulog, ay biglang nagsimulang tumibok muli. Sa loob, may isang litrato. Isang long-lens shot, bahagyang malabo, ngunit malinaw pa rin. Isang babae, nakatayo sa labas ng isang maliit na eskwelahan sa isang malayong probinsya. Ang buhok nito ay mas mahaba. Ang balat ay mas kayumanggi dahil sa araw. Ngunit walang duda. Si Hiraya iyon. Ngunit hindi lang iyon. May kasama siyang isang maliit na bata. Isang batang babae. Mga 2 o 3 taong gulang na masayang nakahawak sa kanyang kamay. Ang bata ay may mahabang buhok, ngunit ang hugis ng mukha nito, ang paraan ng pagngiti, at higit sa lahat, ang mga mata nito ay eksaktong kopya ng mga mata niya. Nabitawan ni Silakbo ang litrato, tila nawalan ng hangin ang silid. Isang anak. May anak sila. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang biglaang pag-alis, ang lihim, ang lahat ng sakit sa loob ng 3 taon. Hindi ito tungkol sa pera. Tinatakasan siya nito dahil sa bata. Sa isang iglap, ang galit na kinimkim niya sa loob ng 3 taon ay naglaho. Napalitan ito
ng isang matinding pagsisisi at pagkatapos, isang nag-uumapaw na determinasyon. Dinampot niyang muli ang litrato. Tinitigan niya ang imahe ng babaeng minahal niya at ang imahe ng anak na hindi niya alam na umiiral. Tumayo siya, kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Cancel all my appointments for the rest of the month. Mariing utos niya sa kanyang sekretarya sa intercom. Ang boses ay hindi na malamig, kundi puno ng isang bagong apoy. I'm going somewhere. Saan po kayo pupunta, sir? Tanong ng sekretarya. Tinitigan niya ang pangalan ng probinsya na nakasulat sa report ng investigador. Isang pangalang puno ng pangako. Probinsya ng Payapa. Sagot niya. Uuwi ako sa pamilya ko. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, sinubukan ni Hiraya manalastas na ibaon ang nakaraan sa isang tahimik na bayang tinatawag na Probinsya ng Payapa. Bumuo siya ng isang bagong mundo para sa kanyang sarili at para sa kanyang pinakamamahal na anak. Isang mundong simple, payapa, at malayo sa anino ng isang lalaking minsan niyang minahal at kinatakutan. Ngunit ang nakaraan, gaano man kalayo ang iyong takbuhan, ay laging may paraan para muling magpakita at ang kapayapaang kanyang itinayo ay malapit ng masubok. Ito na ang simula ng huling yugto. Ang Kabanata de Bartolom, Probinsya ng Payapa. Ang hangin sa Probinsya ng Payapa ay sariwa, may amoy ng mga bulaklak at basang lupa. Malayo sa usok at ingay ng syudad ng Taladiwa. Dito, ang oras ay tila mas mabagal. Ang mga tao ay ngumingiti sa isa't isa. Ito ang naging kanlungan ni Hiraya. Kilala siya rito bilang Teacher Hira, isang guro sa maliit na daycare center ng kanilang baryo. Ang kanyang maliit na bahay na gawa sa kawayan at kahoy ay napapalibutan ng mga halaman. Simple lang ang buhay, minsan ay kapos, ngunit puno ng pagmamahal. Ang sentro ng kanyang mundo ay si Tala, ang kanyang 3 taong gulang na anak, ang kanyang bituin sa gitna ng kadiliman. Isang masayahin at bibang bata na nagmana ng kanyang mga ngiti at ng mga mata ng ama nito. "Mommy, look!" Sigaw ni Tala mula sa kanilang bakuran. Itinaas ang isang bulaklak ng gumamela. "It's a star flower for a star." Napangiti si Hiraya. Lumuhod siya para maging kapantay ng anak. "It's beautiful, anak. Just like you." "Mommy," tanong ni Tala. Ang mga mata ay puno ng inosenteng kuryosidad. "Do I have a daddy?" Ang tanong na yon, ang tanong na laging umiiwasan ni Hiraya. Bawat gabi, tinititigan niya ang natutulog na mukha ni Tala at nakikita ang imahe ni Silakbo. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Ngunit sa paglipas ng panahon, napalitan na ito ng isang mapait na pangungulila. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Lahat tayo may daddy, anak. Ang daddy mo, nasa malayo lang siya. Nagtatrabaho sa isang malaking building sa sea. Is he like a king in a castle?" "Something like that," sagot ni Hiraya. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa mga sandaling yon, isang itim at makintab na sasakyan, isang bagay na hindi karaniwang nakikita sa kanilang simpleng baryo, ang dahan-dahang huminto sa dulo ng kanilang maalikabok na kalsada. Bumukas ang pinto at isang matangkad na lalaki ang bumaba. Nakatayo lang ito roon, tinitingnan ang kanilang maliit na bahay. Mukha itong pagod mula sa mahabang biyahe, ang damit ay bahagyang gusot. Ngunit ang tindig nito ay hindi maipagkakaila. Naramdaman ni Hiraya ang biglaang paglamig ng hangin. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, na parang isang tambol na nagbababala ng panganib. "Mommy, may bisita po tayo," sabi ni Tala, na unang nakapansin sa estranghero. Dahan-dahang tumayo si Hiraya. Ang kanyang mga paa ay tila naging bato. Nakatingin lang siya sa lalaking iyon, na ngayon ay dahan-dahan nang naglalakad palapit sa kanilang bakod. 3 taon. Sa loob ng 3 taon,
Inihanda niya ang kanyang sarili para sa sandaling ito. Ngunit ngayon na nandito na, lahat ng kanyang tapang ay biglang naglaho. Huminto ang lalaki sa harap ng kanilang maliit na gate na gawa sa kawayan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng galit at kayabangan, ngayon ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Hiraya. Isang pinaghalong sakit, pagsisisi at isang matinding pangungulila. Tumingin ito sa kanya at pagkatapos ay sa batang nagtatago sa likod ng kanyang palda. "Hira," sabi nito. Ang boses ay bahagyang paos. Ang pangalan niya, na binigkas mula sa mga labi nito, ay naghatid ng pamilyar na kuryente sa kanyang buong katawan. Si Silakbo Revilla. Hindi siya nakasagot. Niyakap lang niya ng mahigpit si Tala na para bang anumang oras ay kukunin ito palayo sa kanya. Si Tala, na hindi nakakaramdam ng takot, ay sumilip mula sa likod ng kanyang ina. Tinitigan niya ang matangkad na lalaki. Ikiniling ang kanyang ulo. "Mami, sino po siya?" tanong ni Tala sa isang boses na malinaw at puno ng pagtataka. Ang tanong ng kanyang anak ang bumasag sa mahabang katahimikan. Ang tanong na iyon ay tila isang malakas na sampal kay Silakbo. Tumingin si Silakbo kay Hiraya. Ang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa. At si Hiraya, habang nakatingin sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal at sa mga mata ng anak na bunga ng pagmamahal na iyon, ay naramdamang muling bumukas ang mga sugat na akala niya'y naghilom na. Ang kanyang payapang mundo ay nagsimula ng gumuho. 3 taon ng paghahanap, 3 taon ng galit at pangungulila. Lahat ay nagtapos sa isang simpleng tanong mula sa isang batang hindi niya alam na umiiral. "Mami, sino po siya?" Para kay Silakbo, ang mga salitang yun ay mas masakit pa sa anumang sampal o insulto. Ito ang buhay na nawala sa kanya. Ang mga taon na hindi na maibabalik. Ngayon, kailangan niyang harapin ang babaeng tumalikod sa kanya at ang katotohanang siya at siya lamang ang may kasalanan kung bakit. Ito ang Kabanata 35, ang muling pagtutuos. Nakatayo si Silakbo sa labas ng bakod. Ang alikabok ng daan ay dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa 2 tao sa harap niya. Ang babaeng winasak ang puso niya at ang batang bumuo nito nang hindi man lang niya nalalaman. Ang mga mata ni Hiraya, dati puno ng apoy at pag-ibig, ngayon ay puno ng takot. Isang takot na para sa kanya ay mas masakit pa sa galit. Natatakot ito sa kanya. "Hira," ulit niya. Ang boses ay mas mahina na ngayon. "Pwede ba tayong mag-usap?" Ang naging sagot ni Hiraya ay ang mas lalong paghigpit ng yakap kay Tala. Binuhat niya ang bata. "Umalis ka na," sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig ngunit may diin. "Wala kang kailangan dito." "May kailangan ako dyan," sagot ni Silakbo. Ang tingin ay napunta kay Tala. "Siya, ang anak ko." Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Hiraya. Ang takot ay napalitan ng tapang ng isang ina. "Anak ko," pagtatama nito. "Ako lang. Ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang nagpalaki. Nasaan ka? Nasaan ka noong nilalagnat siya? Nasaan ka noong unang beses siyang nagsalita? Wala ka." Ang bawat salita ay isang sampal ng katotohanan. Tama siya. Wala siya. "Please, Hiraya, let me explain." Pagmamakaawa niya. "Explain what?" Sarkastikong tanong ni Hiraya. "Ipapaliwanag mo ba kung paano mo plinano na kunin siya sa akin kahit hindi pa siya naipapanganak? Na isa lang siyang Revilla para sa'yo, isang bagay na gagamitin mo laban sa ama mo? Narinig ko." Silakbo. Narinig ko ang lahat. Natigilan si Silakbo. Ang usapan sa telepono, ang usapan nila ng kanyang abogado, iyon pala ang dahilan. Isang malaking,
Nakamamatay na hindi pagkakaunawaan. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Desperadong sabi niya. Hira, natakot ako. Natakot akong baka itago mo siya sa akin. Natakot akong baka ilayo siya ng ama ko. I was trying to protect her. To protect you. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Hiraya. Protect me? Sa pagtrato mo sa akin na parang isang bagay na nabili mo? Sa pagpapakita mo sa buong mundo na pag-aari mo ako? Ganoon ba ang proteksyon, Silakbo? Nagkamali ako. Sigaw niya, ang pagsisisi ay bumabaha sa kanyang buong pagkatao. Alam kong nagkamali ako. Araw-araw sa loob ng 3 taon, pinagsisihan ko ang lahat. Pero maniwala ka, Hira, mahal kita. Mahal na mahal kita. Huli na ang lahat. Malamig na sabi ni Hiraya. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng mga tanod. Ngunit hindi sumuko si Silakbo. Hindi na ngayon. Hindi niya ito sinundan. Sa halip, nanatili siya sa labas ng gate. Umupo siya sa gilid ng daan. Sa ilalim ng init ng araw, hindi alintana ang mga tingin ng mga nagdaraang kapitbahay. Naghintay siya. Lumipas ang tanghali. Lumipas ang hapon. Nandun pa rin siya. Nang mag-umpisang dumilim, lumabas si Hiraya. Hindi para kausapin siya, kundi para isara ang mga bintana. Nakita niya itong sumulyap sa kanya. Ang muka ay hindi pa rin mabasa. Umuwi ka na, Silakbo. Nag-aaksaya ka lang ng oras, sabi nito mula sa bintana. Hindi ako aalis, sagot niya. Ang boses ay pagod ngunit determinado. Dito lang ako hanggang sa pakinggan mo ako. Kahit abutin pa ako ng umaga. Hindi na ito sumagot. Isinara nito ang bintana at ang tanging naiwan ay ang ilaw mula sa kanilang munting bahay. Ginugol ni Silakbo ang gabi sa loob ng kanyang kotse, nakaparada sa di kalayuan. Hindi siya natulog, tinititigan lang niya ang bahay. Ang bahay na yon, kahit gaano kasimple, ay naglalaman ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang bumaba. Naglakad siya patungo sa sentro ng baryo. Nakita siya ng mga tao, nagbulungan. Nagtitinginan sa kanyang mamahaling damit at kotse na hindi bagay sa lugar. Pumunta siya sa nag-iisang tindahan at bumili ng mga gamit, bigas, delata, gatas para sa bata. Pagkatapos ay lumapit siya sa isang grupo ng mga lalaking nag-aayos ng nasirang bubong ng kapilya. Kailangan niyo po ba ng tulong? Tanong niya. Nagtinginan ng mga lalaki, nagtawanan. Naku sir, baka madumihan lang yang maganda niyong damit. Hinubad ni Silakbo ang kanyang mamahaling coat at inilapag sa isang tabi. Itinupi niya ang manggas ng kanyang puting polo. Sanay po ako sa trabaho. Buong araw tumulong si Silakbo. Nagbuhat siya ng mga kahoy, nagpako siya ng yero, pinawisan siya, nadumihan at nasugatan. Ngunit hindi niya ininda. Bawat patak ng pawis ay isang uri ng penitensya. Mula sa bintana ng daycare center, nakatapat lang ng kapilya, nakita siya ni Hiraya. Kitang-kita niya ang lahat. Ang pagod sa mukha nito, ang determinasyon sa mga mata nito, ang aroganteng si Silakbo Revilla na kanyang kilala ay nagbubuhat ng sako ng semento. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Inis? Awa? O isang maliit na kislap ng dating pagmamahal? Hapon, nang matapos ang trabaho, bumalik si Silakbo sa tapat ng bahay ni Hiraya. Pagod at marumi, ngunit nandoon pa rin. Hinihintay siya. Sakto namang lumabas si Tala mula sa bahay para habulin ng isang paru-paro. Nakita nito si Silakbo. Sa halip na matakot, lumapit ito. Hello, mister. Bati ng bata. You look tired and dirty. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Silakbo. Lumuhod siya para maging kapantay nito. Hello, I am tired and very dirty. Are you the king from the castle? Tanong ni Tala. Natigilan si Silakbo. What castle?
Mommy said my daddy is a king in a big castle. Is that you? Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Silakbo. Sa kabila ng lahat, sinasabi pa rin pala ni Hiraya sa kanilang anak ang tungkol sa kanya. Hindi man sa pinakamagandang paraan, ngunit hindi siya nito tuluyang binura. Yes, sagot ni Silakbo. Ang boses ay nanginginig. I think I am. Mula sa may pinto ng bahay lumabas si Hiraya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Tala, pumasok ka sa loob. Ngunit bago pa man niya makuha ang anak, isang itim na van ang biglang huminto sa harap nila. Mabilis na bumaba ang dalawang lalaking naka-unipormeng barong. Sumunod sa kanila ang isang babaeng naka-eleganteng bestida. Ang babaeng huling-huli na niyang inaasahang makita sa lugar na iyon. Well, sabi ni Marikit Alcantara, tinatanggal ang kanyang salaming pang-araw. Ang mga mata ay nagliliyab sa galit. So this is where the happy little family is hiding. Sa likod niya, isang pamilyar na anino ang lumabas mula sa van. Ang ama ni Silakbo, si Senador Datu Revilla. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato. Silakbo, sabi ng senador. Ang boses ay malamig na parang yelo. Kailangan nating tapusin ito bago pa huli ang lahat. Ang tahimik na probinsya ay biglang naging entablado para sa huling pagtutuos. Ang mga anino ng nakaraan, si Marikit na puno ng galit at si Senador Revilla na puno ng kapangyarihan, ay dumating upang bawiin ang kanilang nawala at sirain ang anumang natitirang pag-asa. Ngayon, kailangang pumili ni Silakbo. Ang pamilyang nagbigay sa kanya ng pangalan at yaman o ang pamilyang nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay? Ito ang Kabanata 14, ang huling laban para sa pamilya. Ang pagdating ng senador at ni Marikit ay tila nagpayelo sa oras. Agad na hinila ni Hiraya si Tala. Sa likod niya, ang katawan niya ay naging isang pananggalang. What are you doing here? Mariing tanong ni Silakbo. Tumayo siya sa pagitan ng kanyang ama at ni Hiraya. Isa ring pader, isang proteksyon. What are we doing here? Mapaklang tumawa si Marikit. We're cleaning up your mess, Bo. This little scandal is getting out of hand. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Silakbo. Pinahanap ka namin, sabi ng senador. Ang boses ay walang emosyon. At nalaman namin ito, ang babaeng ito at ang bata. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang bata ay puno ng pandidiri. The election is next year. Pagpapatuloy ng senador. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ng pamilya, Revilla, dahil sa isang bastarda. Ang salitang bastarda ay tumama kay Silakbo na parang kidlat. Ang parehong salitang ipinukol sa kanya buong buhay niya. Ngayon ay ipinupukol sa kanyang anak. Isang galit na hindi pa niya naramdaman ang biglang umakyat sa kanyang pagkatao. Huwag na huwag mong tatawagin ng ganyan ang anak ko, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ngunit hindi natinag ang senador. Tumingin ito kay Hiraya. Ang mga mata ay tila kayang tumunaw ng bakal. Miss Manalastas, binigyan na kita ng pagkakataon noon. Tinanggihan mo. Ngayon, wala ka ng pagpipilian. Isang lalaki ang lumapit at nag-abot ng isang envelope kay Hiraya. 10 million pesos, sabi ng senador. And a plane ticket to anywhere in the world. For you and the child. Umalis kayo at wag nang babalik. Ever. At kung hindi, matapang na tanong ni Hiraya, yakap-yakap pa rin si Tala. Dito na nagsalita si Marikit. Ang boses ay puno ng kamandag. Kung hindi, sisiguraduhin naming magiging impyerno ang buhay niyo. We have pictures. We have your history. Isang tawag ko lang sa media. At kikilalanin ka ng buong Pilipinas bilang isang gold-digging whore na sumira sa pamilya ng isang kagalang-galang na senador. At ang bata, dagdag ng senador, lalaki siyang kinukutya ng lahat. Isang pagkakamali, isang mantsa sa pangalan namin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang matandang lalaki mula sa baryo.
Ang kapitan ang lumapit. May problema po ba dito, Senador? Ngumiti ang senador. Ang ngiting ginagamit niya sa harap ng kamera. Wala, Kap. Isang maliit na family matter lang. Sa parehong sandali, nag-vibrate ang cellphone ni Silakbo. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Boss, ito na yung pinapahanap mo. Galing sa dati kong kasamahan sa agency ni Ma'am Marikit. Ingat ka. Nakalakip sa text ay isang audio file. Mabilis niya itong pinindot at itinapat sa kanyang tenga. Narinig niya ang boses ni Marikit. Siguraduhin mong yung part lang na yon ang maririnig niya. Yung part na parang gusto lang niyang kunin ng bata. I-edit mo yung recording. Make it sound convincing. Ang recording. Ang tawag sa telepono. Lahat ay isang setup. Itinaas ni Silakbo ang kanyang tingin mula sa cellphone. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tumingin siya kay Marikit pagkatapos ay sa kanyang ama. Get out, mahina niyang sabi. What did you say? Tanong ng senador. Sabi ko, umalis kayo. Sigaw ni Silakbo. Ang kanyang boses ay dumagundong sa buong lugar. Ang mga kapitbahay ay nagsimula ng magsilabasan. Do you know who you're talking to? Nagbabantang sabi ng senador. I will disown you. Tatanggalan kita ng lahat ng mana. You will have nothing. Isang tawa ang kumawala kay Silakbo. Isang tawang walang saya, puno ng paglaya. Nothing? Sabi niya. Sa tingin niyo, yang pera at pangalan niyo ang lahat sa akin? Humarap siya kay Hiraya. Sa harap ng kanyang ama, ni Marikit at ng buong baryo, lumuhod siya sa maalikabok na lupa. Hira, sabi niya. Ang mga mata ay nakatingin lamang dito. Tila sila lang ang tao sa mundo. Ipinakita niya ang kanyang cellphone, ang katibayan ng panlilinlang. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging duwag ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Gulat at hindi makapaniwala si Hiraya habang pinapakinggan niya ang recording. Ang katotohanan. Tumingin muli si Silakbo sa kanyang ama. Wala akong pakialam sa mana. Wala akong pakialam sa pangalan niyo. Tumayo siya at lumapit kay Hiraya. Hinawakan ang kamay nito. Hinawakan niya rin ang kamay ni Tala. Sila ang yaman ko. Sila ang pamilya ko. At hinding-hindi ko sila iiwan. You will regret this! Galit na sigaw ng senador habang si Marikit ay namumutla sa pagkabulgar ng kanyang ginawa. No, matatag na sagot ni Silakbo. I will regret it for the rest of my life if I let you destroy them. Natalo. Alam ng senador, natalo na siya. Sa harap ng maraming saksi, hindi siya pwedeng gumawa ng iskandalo. Galit na tumalikod ang senador at si Marikit at pumasok sa kanilang sasakyan. Mabilis itong umalis, nag-iwan ng alikabok at katahimikan. Nang mawala na ang sasakyan, bumaling si Silakbo kay Hiraya. Ang buong baryo ay nanonood, ngunit wala siyang pakialam. Ang mga mata ni Hiraya ay puno ng luha. Luha ng gulat, ng sakit at ng isang bagong usbong na pag-unawa. Muling lumuhod si Silakbo sa harap niya. Hindi ito para manuyo, hindi para humingi ng tawad. Hira, patawarin mo ako sa lahat, sabi niya. Ang boses ay basag na, ngunit puno ng katapatan. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin ngayon. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Hayaan mo akong patunayan na karapat-dapat ako sa inyo ni Tala. Hayaan mo akong maging ama sa kanya at maging lalaking nararapat para sa iyo. Matapos ang bagyo, laging sumisikat ang araw. Matapos ang laban, laging may panahon para maghilom ang mga sugat. Para kina Silakbo at Hiraya, ang daan patungo sa kapatawaran ay hindi madali. Ngunit ang pag-ibig, kapag tunay, ay laging mas matibay kaysa sa sakit ng nakaraan. Ito na ang pagtatapos ng kanilang kwento, isang paglalakbay na nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa dugo o apelyido, kundi sa pusong pinipiling manatili at magmahal. Ito ang huling kabanata. Ang ating Hiraya. Hindi agad naging madali ang lahat.
Tumayo si Hiraya mula sa pagkakaluhod ni Silakbo ng araw na yon. Ngunit hindi niya ibinigay ang sagot na hinihintay nito. Sa halip sinabi niya, "Patunayan mo." At iyon nga ang ginawa ni Silakbo. Hindi siya umalis sa probinsya ng payapa. Ipinagbili niya ang kanyang kotse at bumili ng isang simpleng owner-type jeep. Ipinabenta niya ang kanyang penthouse sa syudad at ginamit ang pera para magpatayo ng isang maliit na library at playground para sa mga bata sa baryo sa tabi mismo ng daycare center ni Hiraya. Hindi siya namilit, hindi siya nanuyo. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pagbabago sa gawa. Tuwing umaga, siya ang naghahatid ng pandesal sa bahay ni Hiraya na iiwan lang niya sa may pintuan. Tuwing tanghali, habang nagtuturo si Hiraya, makikita niya mula sa bintana si Silakbo na naglalaro kasama si Tala sa bagong playground. Tinuturuan itong magbike o simpleng nagbabasa lang ng libro sa ilalim ng puno. Dahan-dahan, natutunan ni Tala na tawagin siyang daddy. Isang hapon, habang pinapanood ni Hiraya ang dalawa na masayang naghahabulan, naramdaman niyang tuluyan nang naghilom ang sugat sa kanyang puso. Ang galit ay wala na. Ang takot ay napalitan na ng paghanga. Ang pagdududa ay napalitan na ng tiwala. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, siya ang lumapit kay Silakbo. Nakaupo ito sa duyan sa labas ng bahay nila, pagod mula sa maghapong pagtatrabaho sa itinatayong library. Umupo siya sa tabi nito. Walang nagsalita sa simula. Pinanood lang nila ang mga alitaptap na sumasayaw sa dilim. "Salamat," mahinang sabi ni Hiraya. Tumingin sa kanya si Silakbo. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. "Para saan?" "Para sa lahat," sagot ni Hiraya. "Para sa pagpapatunay na nagkamali ako sa'yo." Hinawakan ni Silakbo ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay pamilyar pa rin. "Hindi, Hira. Ako ang nagkamali. Pero ipinapangako ko, hinding-hindi na mauulit yon." Sa sandaling iyon, sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, hinayaan ni Hiraya ang sarili na maniwala muli. Ipinahinga niya ang kanyang ulo sa balikat ni Silakbo at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang kumpleto siya. Lumipas pa ang ilang buwan. Isang araw, dinala ni Silakbo si Hiraya at Tala sa isang burol kung saan tanaw ang buong probinsya ng payapa. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, naglatag sila ng banig at nagpiknik. "Tala," sabi ni Silakbo, "pwede mo bang kunin yung pinakamagandang bulaklak na makikita mo para kay Mommy?" Masayang tumakbo si Tala para maghanap ng bulaklak. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, humarap si Silakbo kay Hiraya. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may malaking diamante. Ito ay isang simpleng singsing na yari sa hinabing yantok na may isang maliit na perlas sa gitna. Gawa ng isa sa mga katutubo sa baryo. Hindi ito mamahalin, panimula ni Silakbo. Ang boses ay nanginginig. Hindi rin ito kumikinang, pero ito ang simbolo ng buhay natin dito. Simple, totoo, at matibay. Lumuhod siya. "Hiraya manalastas, minsan, sinubukan kitang bilhin ng 1,000,000. Ngayon, gusto kong ibigay sa iyo ang buong buhay ko nang walang kapalit. Pakasalan mo ako. Hayaan mo akong maging asawa mo at ama ng mga anak natin. Hayaan mo kaming bumuo ng sarili nating Hiraya." Ang mga luha ng kaligayahan ay bumuhos mula sa mga mata ni Hiraya. Hindi na siya nag-alinlangan pa. "Oo," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. "Oo, Silakbo, pakakasalan kita." Isinuot ni Silakbo ang singsing sa kanyang daliri at habang bumabalik si Tala na may dalang isang bungkos ng maliliit na puting bulaklak, niyakap nila ang isa't isa bilang isang pamilya. Ang kanilang kasal ay ginanap sa maliit na kapilya na tinulungan ni Silakbo na ayusin. Simple lang, ang mga bisita
ay ang buong baryo na tumuring sa kanila bilang pamilya. Si Mutia, na ngayon ay isa ng dalagita, ang kanyang maid of honor. At si Tala, sa kanyang munting bestida, ang kanilang flower girl. Walang media, walang mga politiko. Tanging tunay na pagmamahal at saya. Makalipas ang 2 taon, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw ng probinsya ng Payapa. Pinipinta ang langit ng kulay kahel at rosas. Sa burol, sa ilalim ng parehong puno ng mangga, nakaupo si Hiraya, nakasandal sa kanyang asawang si Silakbo. Sa kanilang harapan, masayang naglalaro ang 2 bata. Si Tala, na ngayon ay 6 na taong gulang na, at ang kanyang maliit na kapatid na lalaki, si Diwa. Sinong mag-aakala, bulong ni Hiraya, na dito pala tayo dadalhin ng lahat? Hinalikan ni Silakbo ang kanyang buhok. Lahat ng sakit, lahat ng hirap, worth it lahat yon para marating to. Tumingin sila sa kanilang mga anak. Ang tawa ni Tala at ang maliliit na hakbang ni Diwa ay ang musika ng kanilang buhay. Hinawakan ni Silakbo ang kamay ni Hiraya. Natupad na ang hiraya ko, sabi niya. Tinitigan ng kanyang asawa na may pagsintang hindi masukat. Kayo. Ngumiti si Hiraya, ang puso ay puno ng kapayapaan at pasasalamat. Magkahawak kamay, pinanood nila ang kanilang mga anak habang papalubog ang araw sa kanilang munting paraiso. Isang pamilyang binuo hindi ng pera o ng pangalan, kundi ng pagpapatawad, pag-unawa at isang pag-ibig na kayang lagpasan ng lahat. Ang kwento nila ay nagtapos na. Ngunit ang kanilang buhay bilang isang pamilya ay nagsisimula pa lamang. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Silakbo. Isang kwentong nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa anumang halaga. Ito ay matatagpuan sa pagpapatawad sa mga pagkakamali ng nakaraan, sa tapang na harapin ang bukas, at sa kakayahang buuin muli ang mga pusong minsan nang nawasak. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming channel. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral mula sa kwentong ito. Ano pong masasabi ninyo sa paglalakbay ni Hiraya at Silakbo? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like. I-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, laging nagpapaalala na sa bawat pagsubok ng buhay, laging may pag-asang naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.